Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa. Anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. So mga kabunyog, ang aking pong topic ngayon, follow up ito sa naging topic ko kagabi. Kung hindi niyo pa po napapanood yung tungkol doon, yung gabi-gabing talakayan ko po kagabi, kasi mainit na balita ito kahapon, ito pong huling ginawa ng China. Ah, talaga pong patindi na ang tensyon sa West Philippine Sea. Ah, ang kung dati ang mga ginagawa ng China ay hinaharang, ah, hinaharas, kinakanyo ng tubig ang ating mga barko. Ngayon hindi na. Ang ginawa mga kabunyog ng China, yung rubber boats na nasasakyan ng ating mga sundalo, actually Philippine Navy yun, inakyat na ng mga Coast Guard ng China. At itong mga Coast Guard ng China, inagaw yung mga baril. Inagaw yung mga baril ng mga sundalong Pilipino at sa pag-aagawan, kaguluhang yon, maraming Pilipinong sundalo ang nasugatan, 8 yata. At pagkatapos ay naputulan ng hinlalaki. Yung daliri ng isang sundalong Pilipino ay naputol mga kabunyog. Kaya matindi na itong nangyayaring ito. Live po ito mga kabunyog, mga kababayan. O, sandali lang, higop muna ako ng mainit na kape. Ayan, ayan mga kabunyog. Ngayon, ang topic natin ngayon, sa huling ginawang ito ng China, hindi na pwedeng mga dati lang ang tugon ng Pilipinas. Ano na naman gagawin ng Pilipinas? Yung dati lang na ginagawa? Hindi. Ha? Ano sa tingin mo, Kabunyog Raymond A., Dennis Staples, kay Danny Janila, good morning. Ano sa tingin nyo po? Sa mga viewers natin sa Facebook, kay Kabunyog Mary Ansales, ano po sa tingin nyo, Kabunyog Eugel Velasco, Delphin Goyina? Anong masasabi nyo? Ano ba ito? Dati na naman lang ba ang dapat nating gawin? Kasi ang dating ginagawa natin, yung the usual na ginagawa natin pagka may mga ganyan, nagpa-file tayo ng diplomatic protest, pinapatawag yung ambassador ng China sa Pilipinas, pinapag-explain, Kabunyog Virgie Pinakate, ano po, anong masasabi nyo? Yun lang ba ang dapat gawin ng Pilipinas? Sabi ni Noel Durusan, sipain na ngayon ang Chinese ambassador sa Pilipinas. Yun. Kabunyog LV del Socorro, ano sa tingin nyo? Kabunyog Ariston Araujo, Luisa Olivera, Lia Torres, ano pong masasabi nyo? Kabunyog Samuel Gruta at Chris Cruz, mag-react po kayo. Basahin ko ang reaksyon nyo. Sabi ni Feli Kakal, kailangan lumaban ang Pilipinas, sumusubra na dahil naputol na ang daliri ng isa sa ating mga sundalo. Yun nga po eh. Yun nga eh. Kaya mga kabunyog, Dykes Laksina, Nimisio Baron, Ami Zay Lapuente, ano pong masasabi nyo? Dapat ba ang gawin lang ng Pilipinas yung dati na namang ginagawa nito? Ano ba yung ginagawa ng Pilipinas kapag may mga ganito? Nagpa-file ng diplomatic protest. Ang dami na nating na-file na diplomatic protests dyan. Ilan na ba yan? Alam ko nun, the last time, mga 500 na yatang diplomatic protest ang na-file natin dyan. Pinapatawag din yan sa ang ambassador ng China sa Pilipinas, pinapatawag din ng DFA, pinapa-explain. Lagi na rin ginagawa yan noon. Magandang umaga, GM Concha, ano pong reaksyon nyo? Kay Jose Merchan Duran, hinahanap ni Kabunyog Jose Merchan Duran yung treaty sa US, ba't di pagamitin? Ang tinutukoy ni Kabunyog Jose Merchan Duran, yung Mutual Defense Treaty natin. Freddy Agunoy, ng Kabanatuan, anong masasabi nyo? Yan. Kay, sino pa bang hindi ko nagigreet? So yan mga kabunyog, ito kasi, yan, suggestion ni Stephen PH, dapat dalhin na ito sa United Nations. Actually, yan na yung suggestion noon pa
ni Senadora Risa Hontiveros eh. Alam nyo noon pa, di ba? Kabunyog Erwin Varela, di ba? Yun yung suggestion ni ano eh. Ni Senadora Risa Hontiveros noon. May resolution siyang final noon. Napuputol daw ang video natin. Ganun po ba? Mahina po sigurong internet natin. Sandali. Sandali po ha. Ano ba tong gamit kong internet ngayon? EE705D. EE705D. Yun. Anyway, baka okay na. Nakikita ko nga nagbabuffer eh. O ito mga kabunyog, ipakita ko sa inyo yung yung ano nito. Nung balitang ito kasi talagang grabe itong ginawang ito ng China eh. Po. Mas naging marahas ang China Coast Guard sa pagharang nito sa resupply mission ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bukod sa pagbangga at pagsampa sa rubber boat ng Philippine Navy, isang sundalo natin ang naputulan ng daliri matapos makipag-agawa ng armas sa mga sumampang taga-China Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Tahasan ng sumampa ang mga tauhan ng China Coast Guard sa rubber boat ng Armed Forces of the Philippines na ginamit sa resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Ginawa ang resupply mission kahapon ng madaling araw para hatira ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, habang papunta sa barko ang mga rubber boat ng Philippine Navy, bigla silang hinabol, binangga at hinarang ng mga dineploy na vessels din ng China Coast Guard. Hindi pa raw nakontento ang mga Chinese dahil binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon dahil sa pilitang sumampa at kinubkob ng China Coast Guard ang isa sa mga rubber boat. Sinubukan daw kumpiskahin ng mga Chinese ang bitbit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na sakay ng rubber boat. Pero nakipag-agawa ng armas sa mga sundalo. Dito raw nasugatan at naputulan ng daliri ang isa sa mga sundalo matapos maipit sa komosyon. Bukod sa naputulan ng daliri, may ilan pa raw sundalo ang sugatan sa insidente. Base naman sa mapagkakatiwalaang source ng Palawan News, may nakastandby na barko ang militar para tulungan sana ang mga sundalo. Pero kahit sila, pinalibutan at hinaras ng iba pang barko ng China Coast Guard para hindi makapagpadala ng resback. Dahil sa nangyari, wala ni isa sa resupply vessels ng Navy ang nakalusot at nakapaghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Hindi pa naglalabas ng buong detalye ang militar tungkol sa insidente. Pero kinumpirma ng AFP na may sundalong malubhang nasugatan sa RORE mission. Agad naman siyang nailikas at ginagamot na sa ospital. Pero sa isang ulat sa pahayagang China Daily, sinabi mismo ng China Coast Guard na sumampa at tinaboy nga nila ang isa sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin na tinatawag nilang Renai Reef. Pero depensa ng China Coast Guard, control measure lang ang ginawa nila at naaayon daw sa batas. Ayon naman sa mapagkakatiwalaang O yan, mga kabunyog. Yan po hindi po ano yung balita natin. Talagang ang nangyari po dito, talagang agresibo na ang China. Pero napanood ko po ang iba't ibang mga interview sa mga maritime security experts. Kahit nga si dating DND Secretary Orly Mercado, ito yung Secretary ng Department of National Defense noong panahon ni ERAP. Ito yung panahon na isinadsad yung BRP Sierra Madre na yan. Ngayon mga kabunyog, ang mga paliwanag nila, ang China hindi naman yan magdideklara ng giyera, hindi yan. Ang ginagawa ng China, ang tawag daw sa ganyan, gray zone. Gray zone tactics. Ang ibig sabihin ng gray zone tactics, gagamitin nila yung mga panghaharas, pananakot, pambubuli, hindi para sa gera, hindi gera ang hanap ng China dyan. Ang gusto ng China, sumurrender tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na.
halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.